Kristo na nagbigay ng lahat para sa ating kapakanan. Ngayon ipinagdiriwang ng simbahan ang ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ipinagdiriwang ang pag-ibig na kusa ni Kristo. Tayo ay tinawag na tularan siya sa pagsuko ng ating mga sarili sa Diyos. Ang unang pagbasa mula sa karunungan ay naglalaan na ang mga daan at intensyon ng Diyos ay higit na lampas sa ating pagkaunawa bilang tao. Ang awit 89 ay nagsisilbing pagpuri sa walang hanggang Diyos at naghihikayat sa atin na pahalagahan ang ating mga araw at humanap ng kanlungan sa Panginoon. Sa kanyang liham kay Philemon, si San Pablo na ngayoy nakakulong ay pinapadala si Onesimo pabalik kay Philemon, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid kay Kristo. At hinihimok si Philemon na tanggapin siya gaya ng pagtanggap niya kay Pablo. Sa Ebanghelyo ni Lucas, sinasabi sa atin ni Jesus na ang halaga ng pagiging disipulo ay hindi madali dahil nangangahulugan ito ng pag-prioritize sa Kanya higit sa lahat. Sino man na hindi bumubuhat ng Kanyang cross at sumusunod sa Kanya ay hindi maaaring maging aking disipulo. Sinasabi sa atin ni Jesus na walang bahagyang pagsunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng dalawang talinghaga. Ang isa ay tungkol sa pangangailangan na kalkulahin ang gastos ng pagtatayo ng isang tore bago simulan ang trabaho. At ang pangalawa ay ang pagdesisyon kung ang isang hari ay may sapat na mapagkukunan bago makipaglaban sa ibang hari. Kaya, sa parehong paraan, wala sa inyo ang maaaring maging aking disipulo, maliban kung isusuko niya ang lahat ng kanyang pag-aari. Mensahe ni Pope Leo XIV. Kailangan nating isakatuparan ang ating pinaniniwalaan. Sinabi sa atin ni Kristo na hindi siya dumating upang bigyan lamang tayo ng buhay, kundi upang ipagkaloob ito ng sagana. Sa makatuwid, nasa inyong mga kamay ang magkaisa upang ipatupad ang mga programang pastoral na nagpapakita kung paano nakakatulong ang mga turo ng simbahan na buksan ang mga puso at isipan ng mga tao sa katotohanan at pag-ibig ng Diyos. Ang pagiging disipulo niya ay nangangailangan ng dedikasyon. Ibig sabihin nito ay ilagay siya sa unahan kahit na ito ay mahirap. Hinihikayat tayo ni Jesus na pag-isipan ng mabuti kung ano ang ibig sabihin ng sundin siya. Ang pananampalataya ay hindi lamang mga salita o damdamin. Ito ay humihingi ng aksyon, tiwala at sakripisyo. Kailangan natin ang tulong ng Diyos upang mamuhay sa ganitong paraan. Hindi sapat ang ating sariling pag-unawa. Kailangan natin ang Kanyang karunungan upang gabayan tayo. Ang pagsunod kay Jesus ay nagbabago din kung paano natin tratuhin ang iba. Tinatawag tayong mahalin at tanggapin ang lahat bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang linggong ito ay nagta-challenge sa atin na suriin ang ating mga prioridad at itanong kung handa ba tayong mamuhay para kay Kristo sa lahat ng bagay. Tayo ay tinatawag na manalangin para sa lahat, kasama na ang mga pinuno.
humihiling ng kapayapaan at gabay sa mundo. Ang tapat na pamumuhay ay nangangahulugang pagiging tapat sa maliit na bagay. Paggamit ng ating mga yaman ng matalino ay pagpili sa Diyos muna. Ang ating mga pinili ay nagpapakita kung saan nakasalalay ang ating katapatan at tayo ay inaanyayahang mamuhay na may integridad at kaibaitan araw-araw. Manalangin tayo. Manalangin tayo para sa ating relasyon sa buong nilikha. Manalangin tayo na in-inspire ni St. Francis na sana madanasan natin ang ating pag-asa sa bawat nilalang na mahal ng Diyos at karapat-dapat sa pag-ibig at katarungan. Nawa ang banal na Espiritu na nag-inspire sa konseho ng Nicaea at patuloy na gumagabay sa ating lahat. Palalimin ang inyong samahan ngayong linggo at gisingin ang bagong pag-asa para sa pagkakaisa na sama-samang pinapangarap ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Mula kay Santo Papa Leo 14.